At so ayan, hi guys! Welcome back ka channel natin. So eto, pag-usapan natin sila Imo-sama pati na etong sila Joyboy, sila Emmet, at isingit na rin natin pati si Saturn. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. So nung sa nakaraan nga ay nakita natin na etong si Joyboy ay gumamit nga siya ng lubid at dito niya isinild ngayon yung kanyang haki. So now, yung tawag dito sa style na ginawa ni Joyboy dyan sa lubid na yan ay tinatawag na butterfly knot. Pero, ang interesting dito, dahil kung usapang butterfly lang naman din, ay di ba madalas nating nakikita yan dito kay Imo-sama. So, itong mga butterfly na to, yan yung madalas na nilalaro ni Imo-sama. So, dito parang ang lupit lang kasi ni Oda, yung sa way niya kung paano niya ipakita yung connection sa pagitan nga nito ni Joyboy at saka nga ni Imo-sama. Pero maliban pa nga dyan, ay puntahan natin itong buong panel, yung buong picture ni Imo-sama. Dahil dito, ay kung mapapansin nyo nga, ay merong espada dyan nakatusok sa may flower garden nito ni Imo-sama. Pero dito sa may chapter 1122 ay nawawala na yung espada na yan. So kaya ang tanong, nasa na nga raw napunta yung espada dyan? So yung iba sinasabi na baka eto na yan, yung hawak na espada nga ng misteryosong lalaki sa may chapter 1121. Kasi nga kung titignan, parang magkamukha raw o talagang parehas itong hawak ng espada at saka nga itong espadang nakatusok dyan kay Imo-sama. I mean dyan sa may flower garden ni Imo-sama. Pero yun nga, kung ako lang naman yan ay parang malabo, parang hindi naman yan yung hawak niyang espada. Kasi parang alam ba ng mga to yung existence nito ni Imo-sama? At saka parang yung 5 elders lang yung nakakaalam patungkol nga dito kay Imo-sama. So maliban na lang kung iabot yan dito sa misteryosong lalaki na to. Pero hindi pa natin alam kung bakit ibibigay yan dito sa lalaki na nga na to. But anyways, ay ayan yung mga pinagsospetsahan. Pero maliban pa nga rito, ay napansin din pati itong laging kasama ni Imo-sama. So dito na sa chapter 1122 ay nakita na natin yan. Pero dito nga sa mga dating-dati pa na panel ay pinapakita nakasakasama rin ni Imo-sama. Ito nga di ko alam kung lalaki o babae. Itong parang assistant niya na to. So dito sinasabi na mukhang sa mga darating na panahon ay parang may importanteng role na gagampanan itong assistant o yung laging kasakasama dyan ni Imo-sama. Pero ayan, ay maliban pa dito ay balikan natin itong mga elders natin sa pagkaka-blown away nila. So dito nakita nga natin na hindi lang basta-basta nag-blown away etong mga elders. Kung hindi, bumalik din sila sa kanilang pagiging human form. So dahil dito ay natakot nga raw etong si Imo-sama at dito nabanggit niya etong si Joyboy. So nabanggit niya si Joyboy dahil naramdaman niya ulit yung lakas ng haki nga ni Joyboy. So dito sinasabi na etong si Joyboy dahil nasa sobrang lakas nung kanyang haki kaya nagawa nitong inegate pati etong pagiging demonyo nga ng mga elders ni Imo-sama. So dito pwede natin sabihin na baka si Joyboy lang yung nakakagawa niyan at yung nagtataglay ng sobrang lakas na haki para magbigay ng takot dito kay Imo-sama. Kasi nga eto agad-agad na recognize ni Imo-sama etong si Joyboy yung haki niya nung mangyari etong bagay na to dito sa mga elders niya. Pero no wonder na etong si Imo-sama takot dito kay Joyboy kasi nga 20 kingdoms yun ang sama-sama para lang talunin o labanan etong si Joyboy. So dito possible na yung nasa isip nito ni Imo-sama ay baka na-read off na nila, talagang natapos na nila ng tuluyan ayan si Joyboy. But suddenly ay bigla nga ulit nagparamdam o lumabas etong ang lakas ni Joyboy, yung kanyang conqueror sa haki, kaya natakot dyan etong si Imo-sama. So dito safe pwede natin sabihin na talagang mas inferior o mas mahina talaga etong si Imo-sama laban dyan kay Joyboy. Kaya nung lumabas ulit o nung maramdaman niya etong lakas ni Joyboy, natakot siya. Kasi ang ibig sabihin
sabihin lang nito, mawawala sa trono etong si Imo Sama dyan at mapupunta kay Joy Boy. Pero ang isa pang problema nga nila dito dahil eto nga si Luffy nandito na bilang pangalawang Joy Boy at eto ngayon yung kailangang paggandaan ni Imo Sama kung paano niya tatalunan o lalabanan etong si Luffy bilang pangalawang Joy Boy. So dito sa tingin ko ay bago pa tuluyang ma-master ni Luffy etong kanyang Gear 5 ay baka gumawa na ng paraan dyan etong sila Imo Sama para nga matapos na etong si Luffy kaagad-agad. Pero maliban pa nga dyan ay punta naman tayo dito kay Emmet. So dito sa nakaraan nakita nga natin na wala na etong si Emmet at base nga nakalagay dun sa editor's note na nag-slumber na etong si Emmet nung pagkatapos nga nabalikan yung alaala nila dati neto ni Joy Boy. So yung ibig sabihin lang nito ay hindi out of battery etong si Emmet ay talagang wala na etong si Emmet dyan. So ibig sabihin malabo na rin mangyari yung sinasabi na baka labanan ni Emmet etong si Saint Saturn dyan. So kasing iba iniisip na baka nga matatapos na etong si Saturn at baka nga dahil dito yan kay Emmet. Pero yun dahil nga sa nakalagay sa editor's note na nag-slumber na etong si Emmet talaga dyan. So yun confirmed na wala na talaga etong si Emmet. Pero ayan ay after dito balikan natin nga ulit etong pagkaka-stay ni Saturn dyan sa may Egghead. So nakita nga natin na etong apat na elders ay nandoon na sa may Marijoa. So kaya yung tanong, bakit naiwan? Bakit nandiyan pa si Saturn sa may Egghead? Ano yung gagawin niyan? So dito, yung sinasabing isa sa possible reason kasi di ba, etong apat na elders, meron sila yung mga bilog, yung magic circles na kung tawagin nung pumunta sila doon sa may Egghead Island. So kaya, baka yan yung dahilan kaya nagawa nilang mag-portal din o napabalik yan dito sa may Marijoa. Habang sa kabilang banda, etong si Saturn, di ba pumunta siya sa may Egghead Island sa pamagitan lang nung barko. So wala siyang portal. So kaya, nung nilabas na ni Emmet yung Conqueror's Haki ni Joy Boy, ay itong apat lang na elders yung may portal, yung napabalik ulit sa may Marijoa. Kung nasaan syempre yung portal nila. So ito yung sinasabing pwedeng possible na dahilan kaya naiiwan dyan itong si Saturn. So ibig sabihin parang involuntarily yung pagkakaiwan dyan ni Saturn. Pero now, since na nandiyan na nga itong si Saturn, possible nito na baka balikan niya itong si Mother Flame at dito kunin niya na ng tuluyan itong si Mother Flame. Kasi di ba yung pinaka-goal naman, yung pinaka-objective ng mga elders natin ay yung makuha nga itong si Mother Flame. Kasi ayan yung source nung ginagamit nga nila para dun sa napakalakas na weapon, yung pangsira nila o pang-destroy nila dun nga sa mga kingdoms ganyan. So nasabi naman na yan ni Dr. Vegapunk na yung ginamit ng pang-fuel dun sa napakalakas na weapon na yon, fragment lang yan ng Mother Flame. But anyways, ayun nga, ano ko lang naman yan, parang kuro-kuro ganyan, opinion ko lang yan sa pagdating dito sa pwedeng gawin ni Saturn dyan sa may Egghead Island. But anyways, ay pagkatapos dito ay balikan natin ulit itong si Emmet. So dito ay napansin naman itong costume o yung suit-suit nga parang damit dito ni Emmet ay parang katulad dito yan sa mga higante. So dito sinasabi ng ilan na foreshadowing ng araw to kasi nga susunod na yung sa may Elbaf. So yun, so ako di ko masabing foreshadowing kasi nga nasabi naman na talaga nasa Elbaf talaga yung next na destination nila. Pero ang masasabi ko lang dito, mas possible pa na siguro nga dati nung sa mga panahon nito ni Joy Boy ay talagang kakampi nila itong mga higante at itong mga higante na yung nag-produce na ito ng damit nga nito ni Emmet. So ang ibig sabihin nito, possible sa nangyaring gera sa pagitan nga ng 20 Kingdoms at saka nito ni Joy Boy, kasama ni Joy Boy sa gera itong ang mga higante. So andyan yung higante, si Emmet at saka si Zunisha. So parang yan so far pa lang yung mga nakikita na possible na kakampi ni Joy Boy laban dun sa 20 Kingdoms. So ayan ulit guys, ay hindi naman confirm na itong mga higante natin kasama ni Joy Boy sa gera dati. So sarili ko lang naman yan. So kaya yan, kung meron kayong mga naiisip pa na possible na naging kakampi ni Joy Boy dati sa gera, ay pwede nyo i-comment, i-share yan dyan sa baba. Pero maliban pa nga rito, ay puntahan natin ulit pabalik dito sa may size naman ni Luffy at saka nga nito ni Joy Boy. So dito nakita na ayun si Luffy ang liit lang, nandito siya sa may shoulder nga nito ni Emmet. Habang dito naman sa kabilang banda kay Joy Boy at saka kay Emmet ay kung titignan ay parang medyo malaki, hindi medyo, talagang mas malaki etong si Joy Boy dyan kay Luffy. So dito kita sa may silhouette na ganun rin, same pa rin naman yung size nga ni Joy Boy. So ibig sabihin medyo accurate etong si Oda sa pagkakadrawing dyan nga sa height ni Joy Boy. So ibig sabihin lang na
nga ito, yung Straw Hat dito sa pagmamayari o sa binabantay-bantayan nito ni Imo-sama ay mataas-taas yung chance niyan na talagang eksaktong araw yan para dito kay Joy Boy. Kasi di ba nung sa nakaraan sinasabi na parang normal lang yung size nga nito ni Joy Boy. Pero kung titignan nga ulit dito nga sa comparison nung sa size ni Luffy o yung height ni Luffy nung nakay Emmett siya, saka dito nung kausap na ni Joy Boy itong si Emmett ay talagang mas malaki yung lamang ni Joy Boy kumpara dyan nga sa height ni Luffy. So kaya ayan ay going back dito sa Straw Hat na tinatago nito ni Imo-sama ay maluwag-luwag na ngayon sa kaisipan ng One Piece community natin na itong malaking Straw Hat na to kay Joy Boy talaga yan. But then ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin. Pero ayan ay sa mga naghanap sa inyo guys ng Hunter x Hunter nga natin, ayan sa Dark Continent Expedition ay nandoon na po yan sa may kabilang channel natin. So sinisimulan na po natin ulit yan. At yung link nito nandiyan lang sa may description saka sa may comment section. So pakicheck na lang siya kung trip nyo na i-manga series nga ulit at si Hunter natin. So yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.